na. Big Hi guys. Hi guys. Big one, please and important. Happy birthday, Tia. Hi guys! Welcome to our vlog. Today guys is Johannes Ato or Midsummer Eve. So usually guys dito sa Finland kapag Johannes Ato nila or Midsummer Eve nga is meron silang mga tradisyon na ginagawa. Usually guys sa cities almost walang tao and lahat sila pupunta sila sa Moki by the lake. Tapos naglilit sila ng bonfire by the lake. So, yun yung pupuntahan natin today. Alas 8 dito sa amin. Meron sa Holiday Club Katenkulta. So, this will be our first time to experience it. So, guys, let's go. Come with us. Parang walang tao dito sa amin guys. Parang lahat ng kapitbahay namin guys pumunta ng Moki. Parang wala kaming kasama dito sa sa apartment namin dito. I mean sa building namin guys. Parang ang tahimik, parang walang tao, katao-tao ngayon guys. So ganito dito. Kahapon nagpunta kami ng supermarket. Ang dami namang tao, parang kala mo Pasko talaga. Kasi parang equivalent to ng Pasko rin sa kanila. Ganun siya ka-famous na celebration dito sa Finland. So ayun guys, tara punta na tayo. Andito na kami ngayon guys. Pero maaga-aga pa, alas 8 pa yung So, alas 8 pa mag-start yung bonfire. So, dito muna kami maglakad-lakad sa Holiday Club. Baka punta kami dito sa playground ni KB. Playground ni KB. Pag-aari yan. Ang daming tao ngayon dito guys. Ang daming nagbabakasyon din talaga dito kahit summer guys. Kaya all year round din dito. Hindi masyadong parang all year round busy dito. So hindi sila nagiging busy kapag nagsasara sila sa May. So doon usually yung bakasyon ng mga staff. Yan. Nakakita ng ducks si KB dito. Ayan, ducks. Don't come so near. Just here. Ang cute. Upo muna tayo dito guys kasi ang ganda ng panahon. Hindi siya sobrang init pero medyo malamig ng konti kasi mahangin dito banda sa area na to eh. So punta dito banda, malapit lang dito yung sisindihan nilang bonfire. Ito si KB guys. Lalaro si KB. Diyan nakitan ko kasi nilalamig. Ang daming ducks here. Check. Ang dami guys. Nakakapanibago guys sa daming tao ngayon dito. Kasi usually pag pupunta kami dito wala masyadong tao. Ngayon ang daming turista as in. Ang ganda na. Oh, Mama, wait. Magbong ka. Hindi ako marunong lumagoy. Guys, malapit na mag-alas 8. Ang dami ng tao dito. Ngayon, naninibago talaga ako. Ngayon ako nakakita ng madaming tao dito sa area namin. ang daming ngayon mga bakasyonista. So, malapit na guys. Mag-alas 8 na. Mga 5 minutes na lang. And, apuyan na nila. O sisindihan na nila yung bonfire.
tingnan natin guys. First time din namin itong ma-experience ni KBS. Say hi! Hi. Say bye-bye! Bye-bye. Sisindihan na nila guys. Sisindihan na nila guys. Alas 8 na. Daming tao. Kita nyo ba guys? Ayan, usok-usok na. Nakakaubo pala tong bonfire nila dito guys. Ang usok. Kita nyo ba usok? Basta, pauwi na kami ganyan guys. At naubos na rin yung ano doon, yung init. Ay, yung bonfire pala. So, uwi na tayo. Nasa trabaho pa yung asawa ko guys, naka-duty pa siya. So, kaming dalawa lang ni KB ngayon. Pero diretso muna kami ngayon ng supermarket kasi wala pa kaming dinner. So, let's go. For sure, busy din sila dun ngayon sa restaurant. Kaya, hindi tayo pupunta dun guys. Diretso na tayo ng uwi. Diretso kami ngayon dito guys sa supermarket kasi bibili ako ng mga ginger tsaka nitong spinach. Tsaka baka bibili rin kami ng ice cream ngayon. Wala lang. Tsaka ito pala yung mansikahilo kasi ubos na yung mansikahilo namin. Ang sarap nitong mansikahilo na to guys. Ito, masarap to. Hindi siya masyadong matamis. Sarap sa mga waffles, ganyan. Tapos, hi guys! Hi guys! Today guys, it's morning time. So, napag-isipan namin lumabas ni KB. Magpipitas kami ng mga flowers. Tara. Tapos, nagbabike na rin si KB. Ayan siya. Dito lang naman, sa may malapit sa amin. Hanap tayo guys ng mga wildflowers. Kasi ngayong summer, marami nang nagtubuan ng mga wildflowers. So, tingnan natin kung anong meron dito sa area lang namin. Yung malapit lang. Hi guys, so mag-start na tayo mag-pick ng flowers. So, ito palang to guys, na halaman na to. Itong purple and pink na halaman. Invasive. What is, Mama? What this? Oo, invasive siya dito guys sa mga wildflowers dito sa Finland. Kaya yung government, ini-encourage nila yung mga tao dito na i-pick up to and gawin na, ilagay sa mga vase nyo sa bahay para mas hindi na sila dumami. Kasi ngayon, sobrang dami na nila sa daan. Ang ganda na lang tingnan guys, pero invasive daw sila sa mga wildflowers. So, nahihirapan yung mga wildflowers na mag-grow. Dahil ngayon naagawan na nila ng nutrients or yung nitrogen doon. Nagpo-provide daw to ng nitrogen. So yeah, I will just put down more info about this plant here. So the name of this is lupini. So hindi daw ito originated dito pero sa North America siya galing guys. So kuhain natin. Maganda rin siya. Nagdala akong scissors guys. Yun guys, so iba-iba yung kulay niya. May pink, light pink, may purple. Ganda rin yan. Yan si KB, namimitas na. Namimitas sa hardin. May sarili siyang maliit na basket. Can you show me your flowers? Do you have so much na? Yellow? Nice. Dito sa Finland guys, legal mamitas ng mga flowers, ng mga berries, and ng mga mushrooms. So part siya ng every month's right na tinatawag nila dito sa Finland. So, yeah. So, ngayon lang. Pwede kayo kumuha guys. So, ito yung pinaka gusto ko rin ginagawa kapag summer kay Lord. Isa rin to sa pinaka magandang gusto kong ginagawa pag summer guys. Kasi libre lang yung mga flowers na ganito. Diba sa atin, ano bang makukuha ang mga flowers? Gumamay lang.
So, ayun guys, ilalagay natin ito sa vase natin. Ito yung pinakagusto kong mga flowers guys, dito na wild flowers. Ayun kay Gemini guys, this is cow parsley or koiran putki in Finnish. So, napaka-common yan dito sa damuhan nila guys. And then, meron ding mga ganito. Ang ganda oh. Mga purple. Lagay natin dito yung mga pangalan ng flowers kasi hindi ko rin kabisado guys. This one, ang cute nito, yellow. Mama. Ito naman guys, wait lang nak. Ito naman guys, daisy. Ayan, poikan takara daw ito sa Finnish. Marami lang din yan dito guys, pakalat-kalat dito sa damuhan. Ayan, kukuha tayo nito. So guys, sa likod lang to ng bahay namin. Malapit lang talaga sa amin. Tapos, ayun, talagang sobrang lapit lang sa nature, 'di ba? Ito na yung mga nakuha kong flowers. Hanap pa kami dito sa area dito. Meron dito parang maliit na forest. Hindi ko alam kung saan to papunta. Pero check sa Google Map. Check natin, guys. Sabi ni KB, "Ma, what's in there?" Tingnan natin kung anong meron. Magaganda ng mga bulaklak, guys. Pero kung tutusin, wildflowers lang to sa kanila. And since Johannes din ngayon, guys, isa rin to sa mga practices nila na mag-make up ng flowers. Nabasa ko rin guys na meron silang parang paniniwala para sa mga young women or sa mga young girls. Mag-pick up daw ng 7 different flowers tapos ilagay daw sa ilalim ng unan and then mapapalaginipan mo daw or makikita mo daw yung mapapangasawa mo in the future. Ewan ko kung totoo yan. Write down in the comments kung may nakatry na ba nun? Totoo bang makikita nyo si Mr. Right sa inyong ano? Tapos may sinasabi pa silang tingin ka rin daw sa may lake doon. Makikita mo rin daw yung si Mr. Right. May nakikita ako nag dito nagbabike. May bahay banda doon. Ganito lang siya dito guys. So kaya ang ganda mag-jogging dito guys or kahit lakad-lakad lang kasi nga sobrang close sa nature. Grabe yung laki or sakop ng forest nila dito guys, ng nature talaga, maka-nature talaga silang mga tao. Saan to papunta na? Parang wala naman ang daan dyan nak. May bahay dun banda. Come here nak. Let's go back na. And then guys, also pala, ito pala yung birch tree. Ayan. Kuha ka rin kaya tayo yan kasi ito yung ginagamit sa ano sa sauna guys, yung pinapalaspas. Yung tinatap nila sa likod nila. Today din guys is Saturday, Johannes Day. So sakto, meron kaming sauna. Sauna day namin ngayon sa apartment. So magsasauna rin tayo. Siguro kukuha na rin ako nitong birch tree leaves. So yeah, let's get some. Hindi ko pa na-try yun guys, so try natin later. Lagyan natin siya guys.
So, ayun guys, after namin makauwi, sauna naman tayo. Aroma pala siya. Ang sarap niya sa likod. Hi guys! Kakatapos lang naming mag-sauna. Sobrang sarap ng feeling. First time ko ma-experience yung yung Vasta or yung Vita na tinatawag nga nila. Yung parang palaspas. Ang sarap niya pala sa feeling guys. Yung medyo mainit-init yung pinangahampas. Tapos, yung aroma niya lumalabas dahil nga naiinitan siya. So, ang gandang experience guys. Kaya pala gustong-gusto nila yon. And usually nga, every Yuhanus is ginagawa nila yon. Isa yun sa mga rituals, mga rituals na ginagawa nila guys. So yun, overall, sobrang na-enjoy ko yung first experience ko ngayon. Actually, second time ko na itong na-experience yung Yuhanus. Pero last year kasi, bago pa lang kaming dating nun. So, hindi ko na-try and wala akong masyadong idea. So, ang hindi lang namin na-try today is yung pag-grill ng makara kasi nasa trabaho yung asawa ko guys. So, hindi kami makapunta ng beach para mag-grill or something. Tapos may oven lang naman kami dito. Pero isda lang din yung ulam namin. Kaya na yung ulam naming tanghali, sinigang na salmon. Tapos ngayon naman, tuna. So puro kami ngayon, fish ngayong araw na to. So yun guys, nakakatawa lang din na ma-experience yung ganito kung paano nila i-celebrate usually. So next time siguro try naman namin pumunta somewhere far, like maybe Moki. Maghahanap ko siguro kami ng marerentahan na Moki, kung okay yon. Tapos, let's see. But yeah, yun lang. Ngayon magluluto na ako guys. Magpiprito tayo ng isda for dinner. Okay, bye!